Ito na, ready na. Papakabit na tayo ng rear or ng gulong. Ayan. So magkaibang gulong yung gagamitin natin. So susubok tayo ng ibang brand, Panther. Ayan. Subukan lang natin to. Medyo mura, pero Thailand naman daw siya. And then same quick tire. Ayan. Bali Panther sa likod, quick tire sa harap. So, same lang sila, Thailand. Subukan lang natin. Nang masama sumubok sa ibang brand. So, syempre yan. Okay na to. Dalhin natin sa kabitan. Tara. Syempre, diretso tayo ng Shell Bukawi sa tapat nito. Ayan, nandyan yung vulcanizing shop. Ayan. Diyan tayong papakabit kasi may naabutan ko rito, meron din nagpakabit ng 17 na gulong sa high loss nila, no? Dito raw ikakabit yan sa Wave i125. Gagawin daw nilang Malaysian concept. Yan. At ito na yung ating gulong, ano? Ito yung pangharap, yung quick tire. Natanggal na yung balot. Ito yung panlikod. Ikakabit na yan sa panlikod, syempre. Yan na, sinalang na. Siyempre, dahil bago yung mags, siguro kahit naman lumuma, sa machine na tayo magpapakabit ng gulong. Ano? Kasi, sayang, mahal ang mags eh. Sayang ang ganda. At dito, medyo mura lang naman yung siningil sa akin dito. Gumastos lang tayo ng 140 pesos lang. So, nakabit na yung gulong. At, siyempre, may hangin na yun. Ano? Kasama na yun. So, ikakabit na lang at yung pagkakabit naman yan, tayo na nagkabit. Ayan. Kahit sa aso nila, ganda. Ito yung gulong, ayan. Yung sa likod, ito yung sa harapan. Ay. Let's go! Actually, naikabit na yung gulong sa ating motor. Mamaya papakita ko sa inyo. At nasubukan ko na rin kasi kailangan ko i-break in yung gulong, yung brake. I think okay naman na, siguro enough na yon na ibiyahe ko na siya around Pabalagtas, Marilao, dito sa Bukawi. Okay na rin siguro yon. So medyo iingay kasi umuulan na. Napansin ko may mga ilang nagbago rin, ano. Siguro sasabihin ko sa susunod na video kasi baka medyo humaba ito, no. May mga issue na dati nararamdaman ko na ngayon nawala. Abangan niyo yung susunod na video. Bakit nag-RPA tayo? Bakit SP811 pa rin yung pinili natin at hindi yung bagong SP800 ng Honda Click? Yon. Lumabas yung SP800, nakabili na tayo. Pero, although alam ko naman, mabait naman yung kausap ko sa OG Motor Parts. Sigurado, pagbibigyan nila ako na palit kasi magdadagdag din naman ako kasi mas mahal nga yung SP800. Upon research, tinignan ko yung SP800 ng Honda Click, yung plug and play nila. Parang siguro okay na nga ako dito sa SP811. Itong lumang RB8, ano. Unang-una, dahil na nakabili nga ako, bukod doon, yung kulay. Sa SP800, walang ganitong kulay. As in yung matte gold talaga. Meron sila yung parang bronze. Bronze na siya actually, hindi naman na siya gold talaga. Malayo na doon sa motif ng motor ko mismo. Kasi yung motif talaga ng motor natin is black or matte black, tapos matte gold. Pati yung decals niya, nakikita nyo naman siya, matte gold din yung decals. And yung mags niya na rin, na matte gold. Kapag ka nag-bronze tayo, baka lumayo yung motif at hindi na bumagay. So, sayang lang din. Pangalawa, yung bagong SP800 ng Honda Click na pang version 1, 2, 3 ay naka 5 holes na. So, maganda yon para sa mga bago. Pero, sa ngayon kasi, wala pang 5 holes na disc sa Racing Boy. Sa ngayon. Pero maybe in time, baka magkaroon din sila na para sa Honda Click ko. Meron naman sila yung mga pang sniper, pero hindi naman to fit talaga sa
Honda Click. So, kung sakali mag-SP800 tayo, ang ilalagay ko lang dito is yung aftermarket na ginagamit natin, yung TTGR or stock. Ako, gusto kong mag straight racing boy na. Kaya, okay na rin sa tingin ko para sa akin yung nakuha natin na SP811. So, yung una, yung kulay. Pangalawa is yung this hose. Pangatlo, possible na maging rare yung SP811 na gold. Hindi naman din ganun kadami ang stock talaga ng gold kasi mas marami ang stock sa market ng white or yung ibang kulay, may black, white. Yung gold, parang kasi tumitingin din naman ako sa market. Pagka nakikita ko yung stocks nila, especially sa Shopee, alam niyo naman, pagka chinek nyo, lumalabas kung ilan yung stock nila. So, mas konti yung stock ng gold kumpara sa white and black. Ano lang, baga possibility lang naman to. Hindi ko naman sinasabi na rare na siya. Pero in time, possible na maging rare. Lalo, syempre, kapag maayos pa ito, possible na tumaas yung value. Sa bigat, wala naman tayong basehan talaga sa bigat. Pero from stock to RB8, yung SP811, obvious naman na kahit sino naman ang tanongin natin, marami nang nagpatunay na rin naman ng mga vloggers, si Motodeck, na mas magaan talaga yung SP811 kumpara sa stock Pero kumpara sa bagong SP800, possible din naman na baka mas magaan yung SP800 kumpara sa 811. Pero sa tingin ko lang naman, hindi naman to sobrang layo ng gap nila na katulad sa stock versus the old RB8 na halos 2 kilo ang diferensya. Siguro para sa akin, yung weight niya na yon is okay na ako doon. Hindi naman tayo talaga into racing, hindi tayo something else na puro lighten. Gusto lang naman natin is yung syempre yung maging aesthetic yung ating motor, syempre straight racing boy, and makuha natin yung motif na gusto natin doon sa motor na yon at hindi siya magmukhang over modified na katulad sa iba na halos hindi mo na makita yung dating mukha ng motor Wala namang problema doon, ito ay personal preference lang naman. By the way, i-share ko na rin sa inyo yung latest na pagbabago after 3 years ng motor natin. Siguro isa-isahin natin yung parts na pinalitan natin at bakit natin ito nilagay. Kasi may mga reason yan Bakit ako nagpalit ng pyesa. Hindi lang tayo basta nagpalit kasi gusto lang natin. Hindi lang basta kabit lang. Meron tayong dahilan at malalaman yon sa mga susunod na video. So, mag-subscribe lang kayo. At ito na yung ating bagong kabit na gulong sa ating Honda Click 150 matte black in matte gold. Yan, basta yan.